ang end na activity namin sa project ay ang turnover. Turnover sa collaborating organization. So, in the case ng Mulanay, ito-turnover namin ang project sa Rural Improvement Club ng Mulanay at sa San Narciso naman sa San Juan Native Swine Producer Association. Naka 2 years na ang aming project. So, sa kaso ng Mulanay, meron na silang tapos na ang level 2 and meron ng mga animals sa level 2 na manganganak na and ready to be transferred to level 3. Ngayon, ang RIC ng Mulanay, at this point, medyo nahirapan silang kumuha ng level 3 from the barangay at gusto na rin lang mag-share sa next barangay. So, ang level 3 nila ay pupunta na sa next barangay. Doon na nila pipiliin sa RIC naman ng Barangay Amugis. Yun. So, hindi na lang within the barangay yung expansion ng project kundi sa next barangay. Meanwhile, itong nandito sa barangay na original barangay, hindi natatapos yung kanilang yung responsibilidad. Magbibigay sila ng isang baboy para naman daw doon sa iba nilang members na hindi makamit ng requirement doon sa project. So, para ma-share din nila yung kanila daw mga blessings. Ngayon, dito naman sa San Narciso, meron na ring nag-level 3. We are happy na nag-increase yung holdings ng each farmer. Level 1, level 2, nag-increase ang holdings ng kanilang mga native swine. Marami nang nakabenta, marami nang nakapagbayad. Actually, sa Mulanay, mga around 93% na ang nakapagbayad. So, yung level 1, halos kanila na lahat ng baboy. Hindi na baboy ng project yon. Ang level 2, kasalukuyan silang nagbabayad ngayon through transfer ng kanilang mga animals. Dito naman sa San Narciso, meron na rin, nagkaroon na rin sila ng payment. So, mga around 68 to 70% ng payment. So may mga lang kasi may mga nagkakaroon ng konting problema sa mga sakit ng baboy kaya na-delay yung mga payments. Pero yun, natutuwa kami dahil maganda ang takbo ng project at nakakapagbayad ang mga farmers namin. Tapos nakita din namin na yung neighbors, nagtatanim na rin sila ng mga gabi. Kasi nakikita nila na hindi to titigil in one way or another, maaabot sila ng project. Dahil nga, lipat ng lipat yung project. So, ang alam nila, requirement yung may gabihan na. So, nagtatanim na sila in advance na ganon. So, noon, dumami yung nagtatanim ng gabi and nagkapresyo ngayon yung sakwa. Kasi pangtanim din ng sakwa So, nagkapresyo siya ngayon, nagkaroon na ng additional hanap buhay yung mga nagtatanim ng gabi. Bukod sa may gabi silang pangkain, yung table gabi, meron din silang yung sasakwa at may pakain pa sila ng baboy. So yung iba kahit hybrid, minsan pinapakain na nila ng sakwa. And then, ang local government ng San Narciso actually nag-release sila ng pera for native swine distribution. So parang nakita namin, isa rin yun sa naging impact kasi tinanggap ng local government at nakita nila kung ano yung kagandahan nung project na posibleng magdagdag talaga ng kita sa mga coconut farmers. Marami po kaming nagawang seminars, trainings po na nakadagdag po sa aming kaalaman at nai-apply din naman po namin sa pag-aalaga ng aming baboy. Napakaganda po nung yung tinuro sa amin ni Ma'am na mga pakain sa baboy. Tapos po yung mga herbal. Naging malusog po yung mga alaga ko at yun sa una po walang nagkasakit, talagang lumaki sila ng naayon dun sa pakain ko. Yung pong tinuro sa amin sa pamamagitan ng sakwa, yun po ay malaki ang naitulong sa amin. Dahil po hindi na po kami nakakabili ng maraming feeds, mga technique na gaya po nga ng mga organic na medisina para sa mga baboy ay naia-apply ko po. At hindi na po ako nangangailangan pang bumili ng mga gamot sa butika. Maganda po ang paglaki ng baboy dahil wala pong, kumbaga po walang lason na nakalagay sa kanila at nakatitiyak po kami na yung pong aming baboy ay healthy at isa pa po ay
hindi nakakasira sa ating mga katawan gaya po ng ibang merong mga gamot. Yung mga kabayan dito na mamamayan ng Latangan ay natulungan po sa pamagitan ng isang livelihood program mula sa agriculture sa pamamahala ng taga-UPLB, yung native swine. Ito po ay malaking tulong sa kanila sapagkat ito po ay naging karagdagang income nila sa kanilang pamumuhay. Ako po nagkakaroon na ng income, maliban po doon sa kita ng asawa ko. Ay, doon po naman sa pag-aalaga talaga po namang nakatuto kami. Kaya kada harvest namin ay maganda naman po ang kinalalabasan ng halagang na benta doon sa aming baboy. Nung ako po'y magbenta ng biik nung isang taon, yun, nakapagtayo po kami ng bahay. Tayo-tayo pong nadadagdagan yung miyembro namin. Nagiging, po sila, yung nagkakaroon sila ng kagustuhan na sumali sa amin, makapag-alaga at maranasan din nila yung naranasan namin. Na alaman naman po namin nakakatulong. Ngayon po ay kami po ay 21. Yun na po ang benepisyaryo ng native swine. Ngayon po ay ito'y lilipat, papalawakin sa ibang barangay, dito din sa barangay ng bayan ng Mulanay. Kung hindi dahil po sa kanila, sa nagbigay po ng proyektong ito, wala po kaming mapapasimulan. Wala kaming maisasagawang ganitong project kung hindi nila kami tinulungan. Nagpapasalamat po ako doon sa nagbigay sa aming project na dito sa aming barangay at malaki po ang naitulong sa amin na sa aming pagkakabuhay. Para po sa akin ay malaki po na itulong dito sa mga kamember po namin. Marami akong natutunan sa proyekto, sa ito, pinakuha ng native swine. Gaya po ng pagpakain sa mga baboy, at saka pwedeng magtayo ng sariling negosyo, nakakatipid-tipid na pagbili ng feeds. Ako'y lubos pong nagpapasalamat sa nagbigay ng proyekto sapagkat malaki po ang naitulong sa aming barangay ng proyektong ito. Ay sana po'y mapaunlad namin hanggang sa makarating sa ibang barangay. Itong sharing scheme na to, itong 2x5 ay actually hindi ito matatapos. Dahil bawat makakatanggap ay maglilipat as payment doon sa kanyang tinanggap. Meron kaming several proposals na ipinapasok to continue this project at ma-address namin yung mga problems na naranasan namin sa phase 1 at yung iba pang mga aspects na hindi namin bigyan ng attention sa phase 1. Kasi itong phase 1 talaga, it's just yung simpleng simpleng introduction ng native swine at improve lang ng kaunti ang kanilang practices. Hindi natin sila pwedeng biglain na kailangan nilang mag-prepare magbigay ng malaking panahon para sa pag-aalaga ng native swine kasi hindi sila ganun ka sanay pa doon. Ang next nito ay marami ng mga technologies actually na develop to improve pa yung yung kanilang performance ng native swine. So meron tayong mga agencies na may mga na-develop na technology. Gusto namin silang dalhin dito. So yun ang actually ang focus ng phase 2. Kailangan namin na may breeding base ng native swine kasi isa sa mga problems namin noon ay ang source ng breeders. Good quality. At meron ding mag-a-address on marketing. Kasi hindi lang naman ang ating traders ang pwedeng magbenta or pwede nating maging market channel dito sa native swine. Marami pa, pwedeng ang organization na mismo. So maraming options for marketing. Hindi lang live, ipopromote natin ang lechon de leche from Bondoc Peninsula or pwede rin tayong mag-process. Pwede rin tayong mga choice cuts. So maraming options na pwede nating i-introduce sa ating mga racers or mga farmers. Tapos syempre meron din tayong mga
ibang aspects. Gusto nating tingnan kung ano talaga yung supply chain. Ano talaga yung chain ng yung native swine. Ang market niya, gaano kalawak, ano pa ang pwede nating pasukin, saan pa tayo pwedeng pumwesto, and anong niche ng native swine sa industry. Kasi alam naman natin na di rin tayo makaproduce ng ganun kadami for yung industry talaga ng pork, kasi merong yan, iba-ibang segments. So ito, yung next namin na mga plano, yun sana kung matutuloy, yun yung mga plans namin. Marami pa kaming gustong i-address. Pati yung actually yung sa gabi, i-address mo pa yun kasi product pa rin yun ng project na ang dami pang pwedeng gawin sa gabi, and yung value adding,